Magandang umaga po sa inyong lahat. Marahil siguro yung mga may asawa dito or mga magkasintahan dito, na nandito ngayon, siguro makaka-relate in one way or another sa kwento, sa karanasan na sa kwento ko sa pagsisimula ng ating pagninilay sa linggong ito. Alam ko na baka kapareho din ang nangyari sa inyo. Nung ako po o bago ako naging pare, meron po akong classmate nung elementary. Nung kami po ay nagkakaroon minsan ng mga mini reunion, for example, elementary, mini reunion, itong classmate namin, hindi siya nag-a-attend. Although nung elementary, talagang close talaga kami. Hindi siya nag-a-attend. Dahil during that time, meron siyang nililigawan na isang teacher doon sa elementary school ng kanilang barangay. Kahit anong imbita namin, mag-inom, maligo, ayaw niyang pumunta. At one time, nagkasama ko ang aking obispo, hindi pa ako pari noon, pumunta kami sa isang piyesta, nandun din siya kasama ang kanyang girlfriend na teacher. At yung lugar na yon, hindi niya lugar nung babae. At ang daming kamag-anak nila doon. Nung pumunta kami sa isang bahay, nandun din siya. At mas kilala siya ng mga kamag-anak. Parang close na siya sa mga kamag-anak niya, sa kamag-anak ng babae. Sabi ko sa kanya, talagang mas feeling ko, ikaw pa yung kamag-anak kesa sa girlfriend mo. Eventually, nag-asawa sila. Kinasal sila, hindi ako nakapagkasal sa kanila. Nung ako ay bagong pari na, after ng aking unang assignment, bumalik ako doon sa lugar kung saan ako nag-elementary. Nung nagkita-kita ulit kami, nandun siya. Present na siya. Nung nagsimula kaming inuman, nakita namin na tinatawagan siya nung kanyang asawa, na yung teacher. At pinapauwi siya. Pero ang sinabi niya, hindi siya umuwi. Sabi niya, mamaya na ako uuwi. Minsan lang kami magkita ni Father. Sabi ko sa kanya, bakit parang ngayon hindi mo na sinusunod ang asawa mo? Dati, hindi ka nga namin maimbitahan. Dati, nung Yolanda, hindi pa kayo mag-asawa, pinuntahan mo pa yung kanyang kapatid sa Tacloban para lang sunduin. Bakit ngayon parang pinapakita mo na ikaw na yung boss? Sabi niya, hindi, Father. Siyempre, nung una, nililigawan ko pa lang. Pero ngayon, sabi niya, kailangan ko rin magkaroon ng me time. Panahon daw para sa kanyang sarili. Sabi niya, hindi naman ibig sabihin na hindi ko na siya mahal. Mahal ko pa rin siya. Ginagawa ko pa rin ang lahat para ibigay sa kanya, sa aming mga anak, ang magandang buhay. Pero sabi niya, kailangan ko rin magkaroon ng panahon para sa aking sarili, para sa aking mga kaibigan. Pero mahal ko pa rin naman sila. Mahal ko pa rin naman siya. Yun nga lang, kailangan ko rin ng panahon para sa aking sarili. Ganyan po ba ang nangyayari sa atin? Ganyan po ba ang ating karanasan din? O siguro in one way or another, baka makaka-relate nga rin tayo. Hindi naman ibig sabihin na hindi na mahal. Totoo nga naman ang sabi niya. Mahal pa rin. Yun nga lang, may mga pagkakataon siguro na naghahanap din tayo ng panahon para sa ating sarili na hindi kasama ang pamilya. Now, hindi ko maiintindihan yan dahil wala naman akong asawa. Hindi ko alam kung paano ang ginagawa ng mga mag-asawa kapag ganyan ang inyong karanasan. Pero sa Ebanghelyo ngayon, para kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, kung iniibig ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking mga salita. Totoo po, hindi mahirap ang sumunod kapag mahal natin ang isang tao. Di ba? Hindi mahirap sumunod. Gagawin pa nga ang lahat. Ibibigay pa ang lahat. Kapag mahal natin ang isang tao. Pero kapag hindi natin mahal ang isang tao, kapag, sa term sa Ingles, we fall out of love, minsan, nagiging mahirap na para sa atin ang gumawa ng maliliit na mga sakripisyo.
Now, kapag tayo ay hindi sumusunod sa Diyos, ibig sabihin ba nito, hindi na natin mahal ang Diyos? Hindi siguro. Kasi kung tatanungin ko kayo ngayon, ang sagot ninyo, kapag tinanong ko kayo, mahal ba natin ang Diyos? Iisa lang ang sagot natin, Opo, Father. Mahal na mahal ko ang Diyos. Kaya po ako nagsisimba, kaya po ako nagdadasal. Pero tuwing tayo ay nagkakasala, dahil sa kasalanan, humihiwalay tayo sa Diyos. At ang ating paghiwalay sa Diyos, isang pagpapakita ng hindi pagmamahal. Pero para siguro sa atin, baka siguro, tulad ng sagot ng aking class, may sasabihin natin, Father, minsan kasi, kailangan ko rin ng me time. Na hindi ko kailangan ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko mahal ang Diyos. Mahal ko pa rin ang Diyos. Kailangan ko lang ng panahon na gawin ang gusto ko na taliwas sa kagustuhan ng Diyos. Minsan ganun po tayo. Ganun po tayo. At alam niyo po, naiintindihan ng Diyos ang ating pagkamakasalanan. Kaya nga, Diyos siya. Kaya nga, ang tawag sa Kanya, makapangyarihang Diyos. Alam niya ang kahinaan ng tao, alam niya na in one way or another, mahuhulog tayo sa pagkakasala. At alam din niya na hindi ibig sabihin, hindi natin siya mahal. Yun nga lang, sa maraming pagkakataon na tayo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon upang magbalik loob sa Kanya, minsan binabaliwala lang natin. Kaya siguro mga kapatid, ang dasal natin lagi araw-araw, ipaalala sa atin ng Diyos ang ating pagmamahal sa Kanya. Ipaalala sa atin lagi ng Diyos ang ating relasyon sa Kanya. Sa papaanong paraan? Kung ang magkasintahan, kung ang mag-asawa, tinatawagan, pinapauwi ng bahay, sa Diyos naman, ano ang paraan upang ipaalala ng Diyos sa atin ang ating relasyon sa Kanya? Hindi sa mga pagkakataon na tinatamasa natin ang maayos na buhay, ang kaginhawaan ng buhay, dahil sa maraming pagkakataon, kapag ganito ang sitwasyon ng buhay natin, nakakalimutan natin ang Diyos. Hindi natin siya naaalala. Kapag masaya tayo, minsan nga, nakakalimutan na nating magdasal. Kapag masaya tayo, minsan, inuuna natin ang kasiyahan natin bago ang Diyos. Yun po ang isang katotohanan. Katotohanan po yun. Pero, kapag humaharap tayo ng pagsubok sa buhay, yun yung mga pagkakataon na naaalala natin ng Diyos. Kaya ang dasal natin sana araw-araw, ipaalala sa atin ng Diyos ang ating relasyon sa Kanya at ang ating pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng mga hamon sa buhay. Ng mga hamon sa buhay. Dahil ang mga hamon na ito ang siyang magpapaalala sa atin na ayusin ang ating relasyon sa Diyos. Simple lang naman ang gusto ng Diyos. Hindi niya kailangan ng papuri. Hindi niya kailangan ng pasasalamat. Ang kailangan lang ng Diyos, kapag nasira natin ang ating relasyon sa Kanya, magbalik loob tayo sa Kanya sa pamamagitan ng sakramento ng pagkumpisal. Ganun lang po kasimple. Hindi maarte ang Diyos. Kaya mga kapatid, sana ito po ang ating kahilingan lagi araw-araw. Although, siguro, weird, nahihilingin ko, Panginoon, bigyan mo ko maraming problema. Wala sigurong taong ganun. Panginoon, pahirapan mo po ako. Wala sigurong taong hihiling ng paghihirap sa kanyang sarili. Pero ang hiling sana natin araw-araw, tulungan tayo ng Diyos na ipaalala ang ating relasyon sa Kanya. Kung ito ay sira, na ayusin natin. Na kung nakakalimutan natin siya, tulungan niya tayong ipaalala ang ating pagmamahal sa Kanya. Sa pamamagitan ng mga hamon sa buhay, na alam naman ng Diyos kung hanggang saan ang ating kahinaan. Alam ng Diyos kung hanggang saan ang kaya ng ating sarili. Hindi tayo pahihirapan ng Diyos na lampas pa sa ating kakayahan. Alam ng Diyos ang limitasyon natin. Tayo lang minsan ang nagsasabi, hindi ko na kaya.
Kaya nga ang iba, kinukuha ang sariling buhay. Alam ng Diyos ang ating kahinaan, alam ng Diyos ang ating hangganan. Ang hiling natin, sa bawat hamon na ating haharapin, maalala natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin.